sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Para sa mga magulang, marahil naranasan niyo na po kung paano mahalin ang inyong panganay na anak ng sobra-sobra. Yung tipong lahat ay gagawin ninyo para sa inyong anak. Kahit nga po ata lamok at langaw ayaw niyong dumapo sa inyong anak. Lalo na siguro sa mga magulang na mayroon lamang iisang anak. Ang pagmamahal po ng magulang sa anak, lalo pat nag-iisa, ay di matutumbasan ng anumang bagay. Sa atin pong pananampalatayang Kristiyano, tayo ay naniniwala na si Jesus ang nag-iisang anak ng Diyos. Kumbaga si Jesus ang uniko iho ng Diyos. Lubos na minamahal ng Diyos Ama ang kanyang anak. Ngunit sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa tao, ipinadala niya sa mundo ang kanyang anak upang tubusin ang mundo. At ang pagtubos sa tao na gagawin ng anak ay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit sa krus. Bilang tao, di natin maiintindihan kung bakit kailangan pang sa ganitong paraan tayo iligtas ng Diyos mula sa ating pagkakasala, gayong makapangyarihan naman ng Diyos at pwede niya tayong iligtas sa pamamagitan ng ibang paraan. Ngunit ayon nga sa libro ni Propeta Isaías, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung minsan, di natin lubos maisip kung bakit kailangan pang maranasan ni Jesus ang sakit ng krus upang tayo ay maligtas. Ngunit sa kabila ng hirap at pasakit sa krus ni Jesus, tayo ay pinapaalalahanan ng isang katotohanan na di natin kailanman maaarok ang dahilan ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Si Jesus ang ating nag-iisang tagapamagitan sa Ama. Sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Tunay po na si Jesus ang nag-iisang anak ng Diyos. Ngunit kahit siya ang nag-iisang anak ng Diyos, nagawa pa rin siyang ialay ng Ama upang ang sanlibutan ay maligtas. Kung paanong pinigilan ng Diyos si Abraham sa kanyang pag-aalay kay Isaac, ang Diyos Ama ay hindi pinagilan ang pagkamatay ng kanyang buktong na anak sa krus, sapagkat sa ganitong paraan lamang makakamtan ng sanlibutan ang kaligtasan. Si Jesus ang tanging anak ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, tayong mga tinubos ng kanyang dugo ay naging mga ampong anak ng Diyos. Dahil kay Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagkaroon tayo ng pagkakataong maging anak ng Diyos. Si Jesus at wala nang iba ang ating tanging daan patungo sa Diyos at sa ating kaligtasan. Tayo po ngayon, bilang mga Kristiyano, ay hinahamon na lagi pong lumapit kay Jesus. Si Jesus na ating nag-iisang tagapamagitan sa Diyos Ama. Kay Jesus na nag-alay ng buhay upang tayo ay maligtas. Kay Jesus na tunay na Diyos at tunay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat.
na may gawa ng langit at lupa.